Magandang araw. Ako si Dr. Victor Pascual, isang cardiologist na may 45 taong karanasan. Kayo ba ay madalas kumain ng karne sa paniniwalang kailangan ito para lumakas? At habang ginagawa ito, nakaranas na ba kayo ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga? Marahil ay ipinagsawalang bahala ninyo ito at inisip na dala lang ng katandaan, hindi ba? Noong nakaraang Sabado, isang 76 taong gulang na lolo ang isinugod sa emergency room. Halos tumigil na ang kanyang puso. Doktor, puro masusustansyang pagkain lang naman ang kinakain ko. Yung mga karne na napanood ko sa TV na maganda raw sa katawan, yun lang ang kinakain ko. Bakit po ako nandito sa emergency room? Hindi ko maintindihan. Nang makita ko, ang resulta ng kanyang mga pagsusuri ako man ay nawalan ng masabi. Ang karneng araw-araw na kinakain ng lolong ito ay malamang na nasa loob din ng inyong mga refrigerator ngayon. Ang mismong mga karne na kinakain ng siyam sa 10 Pilipinong may edad 60 pataas ay nagdadala sa 120,000 katao sa emergency room bawat taon. Kung hindi ninyo panonoorin ang video na ito hanggang sa huli, mas maaga kayong mamamatay ng 10 taon. Ngunit kung tatapusin ninyo ito, maaari kayong mabuhay ng 10 taon pa. Sasabihin ko sa inyo, nang malinaw ang 4 na uri ng nakamamatay na karne na hindi ninyo dapat kainin. Ang mga karneng ito ay tunay na mapanganib kaya dapat ninyo itong itigil sa lalong madaling panahon. Libre lang po ang pag-subscribe at pag-like. Huwag palampasin ang impormasyong makapagliligtas ng buhay. Mag-iwan po kayo ng komento kung anong karne ang paborito ninyo at madalas kainin. Kung gayon, magsimula na tayo. Noong nakaraang Sabado 3:00 ng hapon, biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Doktor, bigla na lang pong hinimatay ang lolo namin. Ang pasyenteng dinala sa stretcher ay si G. Ricardo Reyes, 76, taong gulang mula sa Quezon City, Metro Manila. Ang kanyang blood pressure ay 210, heart rate ay 120 at patuloy na tumutunog ang alarma mula sa ECG. Ang resulta ng masusing pagsusuri ay nakakagulat. 3 ugat sa kanyang puso ay 80%. Nabarado ang kanyang cholesterol level ay 320, halos doble ng normal na 200. At ang kanyang blood sugar ay 250, 2.5 beses na mas mataas sa normal na iba. Doktor, hindi naman ako naninigarilyo at halos hindi umiinom ng alak, no? Araw-araw akong kumakain ng protina. Bakit po nangyari ito sa akin? Nung ko napagtanto, ang mismong mga karne na pinaniniwalaan nating mabuti sa kalusugan ay sa katunayan isang lason na mas masahol pa sa sigarilyo. Ang mas nakakatakot ay ang katotohanang tumaas ng 37% ang bilang ng mga ganitong pasyente noong nakaraang taon lamang. Kayo ba baka hanggang ngayon ay nasa hapagkainan ninyo pa rin ang mga karneng iyon? Bago kayo matulad kay Lolo Ricardo Reyes, wag na wag ninyong kakainin ang 4 na mapanganib na karne na babanggitin ko ngayon. Uumpisahan ko mula sa pang-4 na pinakamapanganib na karne. Ang mga karneng ito ay tunay na mapanganib kaya dapat ninyo itong itigil sa lalong madaling panahon. Ang pang-4 na karne na naglalagay sa inyo sa panganib ay ang liempo. Marahil ay marami sa inyo magtatanong, bakit naman liempo? Ang liempo ay isa sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino, hindi ba? Sa mga reunion, handaan ng pamilya o kahit sa pagkikita lang ng magkakaibigan, hindi kumpleto kung walang liempo. Ngunit mga kaibigan, ang dahilan kung bakit mapanganib ang liempo ay hindi ang karne mismo. Ito ay dahil sa isinasabay nating inumin. Noong Disyembre ng nakaraang taon, isang lolo na nagngangalang Manuel Santos mula sa Cebu City ang nagpunta sa aming ospital. Doktor, buong buhay ko po akong naging malusog. Bakit po ako biglang nagkaganito? Si Lolo Manuel tuwing Sabado ng gabi ay palaging nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Ito ay isang mahalagang pagtitipon na mahigit 4 na taon na nilang ginagawa kung saan kumakain sila ng 2 order ng liempo at umiinom ng 2 bote ng gin sa isang lokal na kainan.
Hindi ba't maganda namang paraan ito para mawala ang stress at kumain ng karne kasama ang mga kaibigan? Ngunit ang resulta ng kanyang mga pagsusuri ay nakakagulat. Ang kanyang liver enzymes ay 5 beses na mas mataas sa normal, ang cholesterol ay 350 at ang blood pressure ay pumapalo sa 180. Dalawa sa kanyang mga ugat sa puso ay mahigit 60% ng barado. Mga kaibigan, ang liempo mismo ay hindi masama. Pero ito ang problema, kapag ang taba ng liempo at ang alak ay nagsama, nagiging lason ito na umaatake sa puso. Ang 100 gramo ng liempo ay naglalaman ng 30 gramo ng taba. Ano ang mangyayari kapag ang tabang ito ay nahaluan ng alak? Ang atay ay abala sa pagproseso ng taba at kapag pumasok pa ang alak, tuluyan na itong bibigay. Dahil dito, ang mga namuong taba na hindi na proseso ay direktang dumadaloy sa mga daluyan ng dugo para kang nagtapon ng mamantikang basura sa lababo. Unti-unti itong babara, di ba? Ganito ko ipinaliwanag kay Lolo Manuel Santos. Lolo, tingnan ninyo po ang mantikang lumalabas kapag nag-iihaw kayo ng liempo. Ganyan-ganyan po ang itsura ng mantika na pumapasok sa mga ugat ninyo ngayon. At kapag uminom pa kayo ng ginang atay na nagsisilbing tagalinis ng ugat ay hindi na makapagtrabaho. Kaya naman patuloy na naiipon ng taba, noon lamang tumango ang lolo. Ang mas nakakatakot pa ay ang usok na lumalabas kapag iniihaw ang liempo sa uling. Ang usok mula sa nasusunog na karne ay naglalaman ng isang carcinogen na tinatawag na benzopyrene. Ito ay mas matapang pa kaysa sa usok ng sigarilyo. Ang mga nakatatanda na may edad 60 pataas ay may mahinang baga at kung patuloy nilang lalanghapin ang ganitong usok, 3 beses na tataas ang panganib ng kanser sa baga. Kayo ba ay katulad ni Lolo Manuel Santos na mahilig sa liempo din? Pakisabi po sa comments. Meron ba sa inyo na nagsasabing, naku, linggo-linggo ko itong ginagawa? Mga kaibigan, sapat na sigurong nakakatakot ang mga narinig ninyo, hindi ba? Kung gayon, ano ang dapat gawin sa liempo? Isa lang ang sagot, wag na wag ninyo itong kakainin. Pwede naman siguro paminsan-minsan, hindi po. Kahit 1 beses lang ay mapanganib na. Lalo na ang liempo na sinasabayan ng alak, ito ay tunay na parang lason. Itigil ninyo ito sa lalong madaling panahon. Kung ayaw ninyong matulad kay Lolo Manuel Santos, itigil na ang pagkain ng liempo simula ngayon. Mas mahalaga ang inyong buhay, hindi ba? Matapos marinig ang babala ko, tuluyang itinigil ni Lolo Manuel Santos ang pagkain ng liempo. Sa loob lamang ng 1 buwan, bumaba sa kalahati ang kanyang liver enzymes at bumaba rin ng 20 puntos ang kanyang blood pressure. Doktor, maraming salamat po. Hinding-hindi na po ako kakain ng liempo. Ngunit pagkaraan ng 1 buwan, bumalik si Lolo Manuel. Doktor, tuluyan ko na pong itinigil ang liempo. Pero okay lang naman po ang ibang karne, hindi ba? Lalo na ang pork chop, sabi nila, mas hindi raw mamantika kaysa liempo, kaya mas masustansya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang ang pork chop ay isang masustansyang karne. Ang pangatlong karne na naglalagay sa inyo sa panganib ay ang pork chop. Marami sa inyo ang nagsasabing, mas masustansya naman ang pork chop kaysa liempo Mukha itong hindi gaanong mamantika, malambot at masarap kainin. Ngunit mga kaibigan, ito ay isang malaking pagkakamali. Noong Pebrero ng taong ito, isang lola na nagngangalang Elena Cruz mula sa Davao City ang nagpunta sa aming ospital. Doktor, hindi po ako kumakain ng liempo. Masyadong mamantika. Pork chop lang po ang kinakain ko, hindi ba't masustansya naman iyon? Si Lola Elena ay isang taong tunay na nag-aalaga sa kanyang kalusugan. Nag-eehersisyo siya tuwing umaga, hindi naninigarilyo at hindi umiinom. Ngunit ang tanging kaligayahan niya ay ang pagkain ng pork chop 3 beses sa 1 linggo. Di ba't maganda naman ang pork chop dahil hindi gaanong mamantika, malambot at madaling tunawin. Ngunit nang makita ko ang resulta ng kanyang mga pagsusuri ako man, ay nagulat. Ang kanyang cholesterol level ay 380. Halos doble ito ng normal na 200. Ang kanyang triglycerides ay 400.
halos 3 beses na mas mataas sa normal na 150. Ang edad ng kanyang mga ugat ay 15 taon na mas matanda kaysa sa kanyang tunay na edad. Alam ba ninyo ang tunay na katangian ng pork chop? Ang 100 gramo ng pork chop ay naglalaman ng 25 gramo ng taba. Kung ang liempo ay may 30 gramo, 5 gramo lang ang pagkakaiba nila. Bukod dito, ang taba sa pork chop ay saturated fat, isang masamang uri ng taba. Ang tabang ito ay direktang dumidikit sa mga pader ng ugat. Katulad ito ng kung paano tumitigas ang mantika ng noodles sa malamig na tubig. Ganon din ito tumitigas sa loob ng ating malamig na mga daluyan ng dugo. Ang mas nakakatakot ay ang problema kapag niluluto ang pork chop. Dahil malambot daw ito, madalas ninyo itong niluluto sa mahinang apoy. Nang matagal, tama ba? Ngunit mas mapanganib iyan. Kapag matagal itong niluto, nagbabago ang protina sa loob ng karne at nagiging isang nakalalasong sangkap. Ang sangkap na ito ang nagpapatanda sa ating mga daluyan ng dugo. Ganito ko ipinaliwanag kay Lola Elena Cruz. Lola, kapag matagal ninyong niluluto ang pork chop, mukha lang itong golden brown sa labas pero sa loob nito ay may nakatagong lason na sumisira sa inyong mga ugat. Hindi porket malambot ang pork chop ay nangangahulugang mabuti ito sa kalusugan. Sa katunayan, dahil sa lambot nito, mas marami pa kayong nakakain. Noon lamang naintindihan ng lola. Kung gayon, dahil 3 beses sa isang linggo akong kumakain, napakarami ko na palang nakain. Bukod pa rito, may isa pang patibong ang pork chop. Ang pork chop ay may mas mataas na sodium content kaysa sa ibang karne. Sa 100 gramo, mayroon itong 200 milligram na sodium. Ang mga nakatatanda na may edad 60 pataas ay may mahinang kidney function at kapag masyadong maraming sodium ang nakonsumo na mamaga ang katawan at tumataas ang blood pressure. Ganoon din ang nangyari kay Lola Elena. Madalas mamaga ang kanyang bukong-bukong at tuwing umaga ay manas ang kanyang mukha. Inakala niyang dala lang ng katandaan, ngunit iyon pala ay dahil sa pork chop. Kayo ba ay nakakaranas din ng pamamanas ng mukha o paa tuwing umaga? Kung inakala ninyong dahil lang ito sa edad, maaring pork chop ang dahilan. Ano ang dapat gawin sa pork chop? Isa lang ang sagot. Wag na wag ninyo itong kakainin. Ang paniniwalang mas masustansya ang pork chop kaysa liempo ay isang ganap na pagkakamali. Ang pork chop ay kasing panganib ng liempo. Lalo na sa mga kumakain nito 3 beses sa isang linggo, napakadelikado. Itigil ninyo ito sa lalong madaling panahon. Bago pa tumanda ng 15 taon, ang inyong mga ugat tulad ni Lola Elena Cruz, itigil na ang pagkain ng pork chop simula ngayon. Okay lang siguro dahil malambot naman. Hindi po, ang lambot na yon ang mas mapanganib. Matapos marinig ang babala ko, tuluyang itinigil ni Lola Elena ang pagkain ng pork chop. Pagkaraan ng 2 buwan, nawala ang pamamaga ng kanyang bukong-bukong at bumaba rin ng malaki ang kanyang kolesterol. Doktor, nakakagulat po. Hindi ko alam na ganito pala kapanganib ang pork chop. Hinding-hindi na po ako kakain nito. Pagkatapos may iba siyang tinanong, paano po ang ibang karne? Noon ay nabanggit niya. Ang karne ng pato okay lang po siguro, di ba? Napanood ko sa TV na mabuti raw sa katawan, lalo na bilang pampalakas. Sa sandaling iyon natuklasan ko ang isa pang malaking pagkakamali. Ang pangalawang karne na naglalagay sa inyo sa panganib ay ang karne ng pato. Bakit naman karne ng pato? Hindi ba't pampalakas ng katawan yan? Marahil ay marami sa inyo ang mag-iisip niyan. Sinasabi sa TV na mabuti ito sa kalusugan, sikat bilang pampalakas tuwing tag-init at lalo na ang nilagang pato duck stew ay kilala bilang pagkain pangkalusugan. Ngunit mga kaibigan, ito ay isang nakakatakot na pagkakamali. Noong nakaraang tag-araw, isang lolo na nagngangalang Pedro Garcia mula sa Pampanga ang nagpunta sa aming ospital. Dr. Carne lang po, ng pato ang kinakain ko para lumakas ang katawan. Bakit po ako nagkaganito? Si Lolo Pedro ay isang taong tunay na nag-aalaga sa kanyang kalusugan. Tuwing tag-init, kumakain siya ng nilagang pato para lumakas ang katawan at karaniwan ay 2 beses sa isang linggo siyang kumakain ng karne ng pato. Sabi nila,
Mas mataas daw ang nutrisyon ng karne ng pato kaysa sa manok, kaya masipag akong kumain para lumusog. Ngunit ang resulta ng kanyang mga pagsusuri ay talagang nakakagulat. Ang kanyang liver enzymes ay 120, 3 beses na mas mataas sa normal na 40. Ang kanyang uric acid level ay 10 halos doble ng normal na 7. At ang kanyang kidney function ay bumaba na sa 60%. Alam ba ninyo ang tunay na katangian ng karne ng pato? Hindi tulad ng ibang karne, ang karne ng pato ay naglalaman ng napakaraming purines. Ano ang purines? Ito ang sangkap na gumagawa ng uric acid sa ating katawan. Kapag dumami ang uric acid, nagkakaroon ng bato sa bato, sumasakit ang mga kasukasuan at nagkakaroon ng gout. Lalo na sa mga nakatatanda na may edad 60 pataas, mahina na ang kanilang kidney function. At kapag madalas kumain ng karne ng pato, hindi na ito kaya ng kanilang mga bato. Para kang patuloy na nagtutulak ng malalaking tipak sa isang maliit na kanal. Sa huli, babara ito at sasabog. Ang mas nakakatakot ay ang paraan ng pagkain ng karne ng pato. Nilagang pato, adobo o inihaw, karamihan ay kinakain kasama ang sabaw o sarsa. Ngunit sa sabaw na ito, direktang natutunaw ang taba ng pato. Bukod dito, ang sarsa ay naglalaman ng napakaraming asukal at sodium. Ganito ko ipinaliwanag kay Lolo Pedro Garcia. Lolo, kapag umiinom kayo ng sabaw ng nilagang pato, tingnan ninyo ang mantikang lumulutang sa ibabaw. Ang mantikang iyon ay direktang pumapasok sa inyong mga ugat. Marami ang nagsasabi na mabuti sa katawan ng mantika ng pato, pero para lang iyon sa mga bata at malulusog na tao. Sa mga may edad 60, pataas mahina na ang atay at bato, kaya hindi na nila kayang iproseso ang mantikang iyon. Hindi porket pampalakas ay mabuti na sa katawan. Sa katunayan, dahil masyadong malapot na hihirapan ang atay at bato, noon lamang tumango ang lolo. Kung gayon, dahil 2 beses sa isang linggo akong kumakain, siguradong nahirapan ng husto ang atay ko. Bukod pa rito, may isa pang problema sa karne ng pato. Ang karne ng pato ay mas madaling kapitan ng bakterya kumpara sa ibang karne, lalo na tuwing tag-init mas mapanganib ito. Kung hindi maayos ang pagkakaluto, maaari itong magdulot ng food poisoning at mas delikado ito para sa mga may edad 60 pataas dahil mahina ang kanilang immune system. Ganon din ang nangyari kay Lolo Pedro. Matapos kumain ng karne ng pato para lumakas, madalas siyang magtae at sumakit ang tiyan. Inakala niyang dahil lang sa katandaan kaya hindi na maganda ang kanyang panunaw, ngunit iyon pala ay dahil sa karne ng pato. Kayo ba ay kumakain din ng nilagang pato tuwing tag-init para lumakas? Nakaranas na ba kayo ng hirap sa pagtunaw o pagtatae matapos kumain ng karne ng pato? Ano ang dapat gawin sa karne ng pato? Isa lang ang sagot, wag na wag ninyo itong kakainin. Ang paniniwalang ito ay pampalakas ay isang ganap na pagkakamali. Ang karne ng pato ay hindi pampalakas kundi lason. Lalo na sa mga kumakain ito 2 beses sa isang linggo, sinisira ninyo ang inyong mga bato. Itigil ninyo ito sa lalong madaling panahon. Huwag na huwag din ninyong iinumin ang sabaw ng nilagang pato. Ang namumuong mantika na yun, ang bumabara sa inyong mga ugat. Bago pa tumaas ng 3 beses ang inyong liver enzymes tulad ni Lolo Pedro Garcia, itigil na ang pagkain ng karne ng pato simula ngayon. Pero sabi nila, mabuti raw sa katawan ng mantika ng pato. Para sa mga may edad 60 pataas, ito ay lason. Huwag na huwag ninyo itong kakainin. Matapos marinig ang babala ko, tuluyang itinigil ni Lolo Pedro ang pagkain ng karne ng pato. Pagkaraan ng 3 buwan, bumalik sa normal ang kanyang liver enzymes at bumaba rin ng malaki ang kanyang uric acid. Doktor, nakakagulat po. Akala ko pampalakas ang karne ng pato. Hindi ko alam na ganito pala kapanganib. Hindi na po ako kakain ng karne ng pato. Noon ay nabanggit niya, paano po ang ibang karne? Lalo na ang mga marinated na karne. Paano po ang mga tulad ng pork barbecue o tapa masarap at malambot kaya madalas akong kumain?
Sa sandaling iyon, natuklasan ko ang pinakamapanganib na pagkakamali. Sa wakas, narito na ang unang pinakamapanganib na karne. Ito ay ang mga marinated na karne. Pork BBQ tapa manok na may matamis na sarsa longganisa. Ang mga matatamis at masasarap na karne na iyon, bakit naman mapanganib ang marinated na karne? Masarap at malambot naman Marahil ay marami sa inyo ang mag-iisip niyan. Lalo na ang pork barbecue, hindi mawawala sa mga handaan o pagtitipon ng pamilya. Ngunit ang mismong marinade na iyan ang pinaka-nakakatakot na lason. Noong Mayo ng taong ito, isang lola na nagngangalang Carmen Villanueva mula sa Iloilo City ang nagpunta sa aming ospital. Doktor, hindi po ako kumakain ng mamantikang karne. Ang kinakain ko lang po ay yung mga malalasang pagkain tulad ng marinated pork o beef. Bakit po ako nagka-diabetes? Si Lola Carmen ay isang maingat na tao. Iniiwasan niya ang liempo o anumang mamantikang karne at sa halip ay marinated na karne lang ang kinakain. Dahil matamis at malambot, madali itong tunawin at paborito rin ng kanyang mga apo kaya madalas siyang magluto nito. Ngunit ang resulta ng kanyang mga pagsusuri ay talagang nakakagulat. Ang kanyang blood sugar ay 220 mahigit, doble ng normal na 100. Ang kanyang hemoglobin A1C ay 9.8, halos doble ng normal na 5.7. At ang kanyang liver enzymes ay umabot sa 130, tatlong beses na mas mataas sa normal na 40. Alam ba ninyo ang tunay na katangian ng marinated na karne? Ang marinade ay naglalaman ng napakaraming asukal, corn syrup at liquid fructose. Ang isang serving ng pork barbecue ay naglalaman ng 3 kutsarang asukal. Gaano karami iyon? Katumbas iyon ng isang lata ng cola. At mas nagiging nakakatakot ito kapag kinain kasama ng karne. Kapag ang asukal ay idinagdag sa mamantikang karne, biglang sumisirit pataas ang blood sugar para kang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Agad itong magliliyab, hindi ba? Ang mas nakakatakot ay ang sodium sa marinade. Ang marinade ng pork barbecue ay may toyo, asin, bawang at luya na lahat ay puro sodium. Ang isang serving ay naglalaman ng dakan 2,000 mg na sodium. Halos buong recommended daily allowance na 200-300 mg ay nakukuha mo na sa isang kainan. Ang mga nakatatanda na may edad 60 pataas ay may mahinang bato at puso at hindi nila kaya ang ganito karaming sodium. Ganito ko ipinaliwanag kay Lola Carmen Villanueva. Lola, kapag kumakain kayo ng pork BBQ, nararamdaman ninyo ang tamis, di ba? Ang tamis na yon ay 3 kutsarang asukal, katumbas ng isang lata ng cola. Marami ang nag-aakala na okay lang ang marinated na karne dahil matamis, pero sa totoo lang, ito ay isang sugar bomb. Lalo na sa mga may diabetes, napakadelikado. Noon lamang naintindihan ng lola. Kung gayon, dahil 3 beses sa isang linggo akong nagluluto, para sa mga apo ko, napakarami ko na palang nakain na asukal. Bukod pa rito, may problema rin kapag iniihaw ang marinated na karne. No? Ang marinade na may asukal ay madaling masunog. Ang usok na lumalabas mula sa nasusunog na bahagi ay naglalaman ng isang carcinogen na tinatawag na acrylamide. Ang sangkap na ito ay maaaring magdulot ng kanser sa tiyan at kolon. Lalo na sa mga may edad 60 pataas, mas delikado dahil mahina ang kanilang immune system. Ganon din ang nangyari kay Lola Carmen. Tuwing nag-iihaw siya ng pork BBQ, malakas ang usok at patuloy niya itong nalalanghap. Nagbubukas naman ako ng bintana pero hindi ko alam na nakakasama pala ang usok. Kayo ba ay nagluluto rin ng marinated na karne tuwing may okasyon? Madalas ba kayong umorder ng manok na may matamis na sarsa para sa inyong mga apo? Kung gayon, paano dapat kainin ang marinated na karne? Una, bawasan ito sa 1 beses sa 1 buwan. Masyadong madalas ang 1 beses sa 1 linggo. Pangalawa, kalahati lang ng marinade ang ipahid bago ihawin. Mababawasan nito ng kalahati ang asukal. Pangatlo, sa araw na kumain kayo ng marinated na karne, iwasan ang iba pang matatamis na pagkain.
Lalo itong magpapataas ng inyong blood sugar. Pang-apat, kumain sa lugar na may sapat na bentilasyon. Ang usok mula sa nasunog na karne ay napakadelikado. Sinunod ni Lola Carmen ang payo ko at binawasan niya sa 1 beses sa 1 buwan ang pagkain ng marinated na karne. At kalahati na lang ng marinade ang ginagamit niya. Pagkaraan ng ilang buwan, bumalik siya. Doktor, parang himala po. Ang blood sugar ko ay bumaba mula 220 naging 130. Ang hemoglobin A1C ko ay halos normal na rin. Hindi ko alam na ganito pala kapanganib ang marinated na karne. Dahil paborito ng mga apo ko, madalas akong magluto at nakikikain na rin. Habang lumuluha sinabi ng lola, ngayon ko lang naunawaan. Para maging isang tunay na mabuting lola, hindi pala sapat na magluto ng masarap na pagkain, kundi dapat magluto ng masustansyang pagkain. Mga kaibigan, na pag-usapan na natin ang 4 na uri ng mapanganib na karne. Liempo pork chop, karne ng pato at mga marinated na karne. Meron ba sa mga ito na madalas ninyong kainin? Meron ba sa inyo na nagsasabi, naku, araw-araw ko yung kinakain? Ngunit huwag mag-alala. Ngayong alam na ninyo, maaari pa ninyong baguhin. Simula ngayon, ibabahagi ko ang 4 na uri ng masustansyang karne na makapagliligtas buhay at maaaring ipalit sa mga mapanganib na ito. Ito ang mga karne na magpapahaba ng inyong buhay ng 10 taon ng mas malusog. Una, sa halip na liempo kumain ng pitso ng manok. Ang taba nito ay 1,010 lang ng sa liempo at doble naman ang protina. Ihawin lang ito ng bahagya sa olive oil at budburan ng asin at paminta. Sapat na para maging masarap. Mayroon bang nagsasabi, pero hindi masarap ang pitso ng manok. Ngunit kapag naramdaman ninyong lumilinis ang inyong mga ugat, malalaman ninyong mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa lasa. Pangalawa, sa halip na pork chop, kumain ng isdang bangus. Ang isang buong bangus ay naglalaman na ng buong pang-araw-araw na pangangailangan sa omega-3. Nagpapababa ito ng kolesterol at nagpapatatag ng blood pressure. Mas masustansya kung iihawin lang ito sa asin sa halip na lagyan ng toyo. 2 beses lang sa 1 linggo ay babata na ng 10 taon ang inyong mga ugat. Pangatlo, sa halip na karne ng pato, kumain ng sirloin ng baka. Mababa ito sa taba at mataas sa iron, kaya perpekto para sa mga may edad 60 pataas. Ang sirloin ay malambot at madaling tunawin. Huwag itong ilaga na parang nilagang pato. Mas mainam kung iihawin lang ng bahagya. Pang-apat, sa halip na marinated na karne, piliin ang inihaw sa asin. Kahit ang ibang parte ng baka o baboy, kung asin lang ang ipapahid sa halip na marinade, magiging masustansya ito. Tangkilikin ang natural na lasa ng karne nang walang asukal o artipisyal na pampalasa. Ang inihaw sa asin ay madaling tunawin at nagpapanatiling stable ng blood sugar. Maaring hanap-hanapin ninyo ang tamis ng marinated na karne, ngunit mas mahalaga ang kalusugan ng inyong mga ugat, hindi ba? Sa loob ng 45 taon kong pagtingin sa mga pasyente, nakasisiguro ako kung papalitan lang ninyo ng 4 na karneng ito ang inyong kinakain sa loob ng 3 buwan ay gaganda ang inyong blood pressure, cholesterol at blood sugar. Lalo na sa mga may edad 70 pataas, mas mabilis ang paggaling dahil tapat ang katawan. Ang mahalaga ay ang paraan ng pagluluto. Huwag magprito, sa halip mag-ihaw o maglaga, at bawasan ang pampalasa. Subukan ninyo ito simula ngayon. Palitan ang mga mapanganib na karne sa inyong refrigerator. Ng 4 na masustansyang karneng ito, sa loob ng 1 linggo, mararamdaman ninyong gumaan ang inyong pakiramdam. Sa 1 buwan, malaki na ang pagkakaiba at sa 3 buwan, magiging ganap na bagong tao na kayo. Kayo ba ay araw-araw din kumakain ng mga mapanganib na karne? Hanggang ngayon, hindi pa huli ang lahat. Para sa inyong malusog na pagbabago, mayroon pa akong huling bagay na naisabihin. Mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig sa napakahalagang usapan natin ngayon. Tinalakay natin ang 4 na mapanganib na karne
na nagbabanta sa inyong buhay at ang 4 na masustansyang karne na makapagliligtas nito. Uulitin ko lang po, ang mga mapanganib na karne na dapat iwasan ng liempo kapag sinabayan ng alak ay umaatake sa puso. Ang pork chop dahil sa saturated fat at sodium ay bumabara sa mga ugat. Ang karne ng pato dahil sa pureness ay sumisira sa bato. At ang mga marinated na karne na isang sugar bomb ay nagdudulot ng diabetes. Ang mga masustansyang karne na dapat kainin sa halip na liempo kumain ng pitso ng manok para sa malinis na protina, sa halip na pork chop kumain ng bangus para linisin ang mga ugat, sa halip na karne ng pato, kumain ng sirloin ng baka para sa iron. At sa halip na marinated na karne, piliin ang inihaw sa asin para sa natural na lasa. Mga kaibigan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong isuko ang masasarap na pagkain. Ito ay tungkol sa paggawa ng matalinong pagpili. Kung papalitan ninyo ng masustansyang karne, mas magiging masarap pa ito at magaan sa tiyan, gagaan ang inyong katawan, at gaganda ang inyong pakiramdam. Higit sa lahat, mas matagal ninyong makakasama ang inyong mga mahal sa buhay ng malusog. Masasaksihan ninyo ang kasal ng inyong mga apo at makikita pa ang inyong mga apo sa tuhod. Mayroon pa bang mas hihigit na kaligayahan kaysa roon? Simulan ninyo ito ngayon din. Ang inyong malusog na pagbabago ay magdudulot din ng magandang impluensya sa inyong pamilya. Huwag ninyong sarilinin ang mahalagang impormasyong ito. Pindutin ang subscribe at like at ibahagi ito sa mga nakatatanda sa inyong paligid. Lalo na sa inyong mga kapatid at kaibigan, ipaalam ninyo ito. Ang isang maliit na pagmamalasakit mula sa inyo ay maaaring makapagligtas ng buhay ng maraming nakatatanda. Patuloy ako magdadala ng mahahalagang impormasyon para sa inyong malusog na pagtanda. Mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ninyo ito makaligtaan. Mga kaibigan, ang kalusugan ay isang pagpili. Sa panonood ninyo ng video na ito ngayon, nakagawa na kayo ng tamang desisyon. Ang kailangan na lang ay isagawa ito. Hangad ko po ang inyong kalusugan at kaligayahan sa darating na 10 taon pa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa huli.